Isang pinagpala pong umaga sa ating pong mga kapatid. Ito po ay 48th Lord's Day, 48 araw po ng Panginoon. Amen. Muli niyo pong batiin ang inyong pong mga katabi, mga nasa paligid po ng Happy Lord's Day. Amen. Ito na po ang ating pong huli na pagtalakay sa aklat po ng Efeso. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Subalit, hindi ito ang huling pagkakataon upang isabuhay po natin ang pong 11 buwan na pagninilay-nilay po natin sa aklat po ng Efeso. Amen? At mamaya po ang deadline ng mga sinabi ko po sa inyo, yung pong sa mga nag-take down notes po, mga kapatid, mula po January hanggang ngayong huling Sunday. Pakita nyo po kay Pastor Mark, whether electronically, manually, or printably, lahat po ng li sa dulo. At tayo po ay magsama-sama sa basta, yun po yun. Amen? Okay po. Excited po akong malaman kung meron po. No? Ang ating pong huling paksa o serye dito po sa aklat ng Efeso ay pagbabantay at pananalangin dahil may pakikidigma. Ayan. Samahan niyo po akong sandali ang manalangin. O aming banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa kalayaan at patuloy po Diyos na pagkakataon na patuloy niyo pong minamarapat na kami o Diyos ay makapagnilay, makapagbulay ng iyong salita at ang banal na Espiritu na nagbibigay sa amin ng karunungan ang siyang gumabay ang aming mga puso. Kami po ay nasa spiritual warfare. Kami po ay nasa isang uri ng pakikibakang espiritual, pakikidigmang espiritual. Kaya po, kagaya po ng isang mandirigma, kami po ay nagbabantay, kami po ay nagmamatsyag sa mga pakana, patibong, pandaraya, at kasinungalingan ng kaaway. Sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo, ang aming dalangin. Amen at Amen. Pagbabantay at pananalangin dahil may pakikidigma. Ang sabi po ng isa sa mga Protestant reformers, nung tinanong siya kung paano niya sisimulan ang kanyang araw, sapagkat siya po ay wanted na sa Roman Catholic Church dahil sa kanya pong paninindigan sa mga aral at turo. Ang isa po sa kanyang mga summary ay, let's go back to the Bible. Manumbalik tayo sa autoridad, manumbalik tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos na atin naman pong pinag-aaralan, yung pong sola scriptura, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria, at yung pong, may nakalimutan pa akong isa, ano po yun? Sola fide, ayan po, amen, amen, praise God. Talagang ganado ang mga taga-FCC Manilang makinig sa salita ng Diyos. Amen? Ang sabi niya, I have so much to do that I shall spend the first 3 hours in prayer. Napakarami kong gagawin sa buong araw na ito at kailangan kong ilaan ang unang 3 oras ng aking araw sa pananalangin. Ito po ay literal. Siya po ay isa pong dating pari at teologo at siya po ay isa sa mga napagsimula ng pong Reformation. O panunumbalik sa talagang sinasabi ng salita ng Diyos. Prayer for Martin Luther is alive. Ang pananalangin sa kanya ay buhay. At literal talagang 3 oras sapagkat ginigipit sila noon yung pong panunumbalik ng tunay na turo at aral ng salita ng Diyos. Kaya po naman sa ating konteksto na pinag-aaralan sa buong Efeso chapter 6, sa simula, ang sabi po ni Pablo ay magpakatatag kayo sa Panginoon. Hindi po ba? Sabi niya, bakit? Mayroong pakikidigma. Sabihin mo sa katabi mo, pakikidigma. Spiritual warfare.
Alam ninyo na hindi natutuwa ang kaaway na kayo ay mananampalataya ng Panginoong Hesus. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, magpakatatag kayo sa Panginoon. Paano po tayo magiging matatag sa Panginoon? Sabi po dyan, isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos para kaya ninyong labanan ang mga pakana ng dyablo, yung kanyang mga kasinungalingan, pandaraya, mga pakana. Alam ba ninyo, the Bible exposes Satan's deceptions, lies, strategies, methodologies. Pero kung hindi po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, ay hindi po natin ito malalaman. Kaya po, ang sabi niya, tumindig para malabanan po natin ang gawa ng kaaway. Ano po ang sabi niya? Tumindig na matatag ng may baluti. Binigyan pala tayo ng sandata ng baluti ng Diyos. Amen? Pinakinggan ko po yung pong preaching last Sunday sapagkat ito ay magkakaugma. They are related with one another. Ang utos sa mga mananampalataya, tumayo ng matatag. Stand firm. Gamitin ang mga panangga. Ayun. Ang nasa isip po ni Apostol Pablo dito ay habang sinusulot niya ay Roman soldier. Walang sundalo na hindi po nagmamatsyag at nagbabantay. Amen? Hindi kayo kukuha ng gwardya na tulog mula 8 a.m. hanggang 12 midnight. Correct? Tama? Na nakapasok na pala yung magnanakaw at ang sabi niya, ay, di ko po alam. Ganun. Kadelikado. Yung na-penetrate ka na pala ng kaaway, napasok ka na niya ng kasinungalingan, tapos hindi ka nagmamatsyag. Kaya sabi, gamitin ang mga panangga na bigay ng Diyos. Ano yung mga panangga? Yung first 4. Sinturon ng katotohanan, tinatagalog ko po. Baluti sa dibdib ng katwiran, sapatos ng kahandaan mula sa mabuting balita ng kapayapaan at kalasag ng pananampalataya. The first 4. And naniniwala ako ng mga taga-FCC Manila, balid-balid rin man ang buong sandaigdig, alam nila kung anong ibig sabihin ng sinturon ng katotohanan hanggang sa kalasag ng pananampalataya. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, Amen. Amen. At yung huling dalawa na may kinalaman sa pagbabantay at pananalangin. So, yung unang 4, suot mo na. Ang sabi ni Apostol Pablo, kulang pa yan, may 2 pa. Hawakan ninyo ang mga ito. Ang helmet ng kaligtasan, di po ba? The helmet of our salvation, yung ating pong assurance ng ating kaligtasan, yung ating pagkakakilanlan kay Kristo Jesus, yung pagbabago ng ating kaisipan tungo sa katotohanan ng ating kaligtasan, and the sword of Spirit, espada ng Espiritu, yung salita ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, panghawakan ninyo yan. Yung unang 4, suot mo. Yung huling 2 ay panghawakan mo. At kapag suot mo na ang buong baluti na ang nasa imahe ni Apostol Pablo ay isang Roman soldier o mandirigma, anong gagawin? Ipang di-display? Hindi. Therefore, saka, kaya naman, kailangan mong magbantay at manalangin. Bakit po suot ng isang mandirigma ang kanyang baluti? Bakit suot ng isang mandirigma ang kanya pong kalasag? Kasi may mga paparating na kaaway. Magtaas ng kamay yung pong mga mahilig sa Korean historical drama dito. Taas. Yan. Ako nanonood po kayo. Huwag po kayong maya. Hindi po kasalanan yan sa Diyos. Hindi po kayo mapupunta ng impyerno. Di ba? Hindi pwedeng sumabak sa gera na kung saan ay wala kang kalasag. Tama? Darating dyan ang pana. Di ba? Darating dyan yung mga iba't ibang uri ng mga baril. Hindi mo naman pwedeng sabihin na ako, hindi ko kailangan ng kalasag sapagkat ako atapang katao. Hindi ako atakot sa baril. Hindi pwede. Raratratin ka talaga po niyan. Tama? So, ganun yung nasa larawan, yung nasa imahe ni Apostol Pablo. Nakita niya yung Roman soldier,
balot na balot ng baluti, ready to fight. At hindi ka lang basta po ready to fight. Ano yun? Nagmamatsyag ka. Saan sila atake? Ayan. Saan ba? Sa harap, sa likod, sa taas? Palilibutin pa? At walang mandirigma na kung saan ay hindi nagpaplano. Correct? Na kapag inatake ka ng kaaway, uy, bakit kayo umatake? Para namang wala kayong pakisama, oh. Walang ganon. At walang kalaban na nagpapaalam, atake kami ng alas 6 ng umaga, mag-ready kayo. Hindi. Maliban na lang, spy yan. Amen? Therefore, ito yung nasa bitbit na Apostol Pablo, o mga anak ng Diyos. Yung 6 na kalasag, yung 6 na baluti, yung 6 na panangga laban kay Taning. Na nakita niya na yung pupuntahan ninyo. Ang sabi ni Apostol Pablo, magbantay at manalangin. Yun pala yung ating po palang alertness. Yun pala yung ating pong tinatawag na manner ng ating pong battlefield. Amen? Nagmamatsyag. Gising. Hindi po literal na gising, ha? Liliwanagin po natin yan. Kaya naman ang sabi niya, araw-araw ang laban ng espiritual. Correct? Kaya, dahil araw-araw yung mga pakana, kasinungalingan, pandaraya ng kaaway, araw-araw din natin isuot yung buong baluti ng Diyos. Amen? Nasa pakikidigma ka, huwag kang magtanggal ng baluti. Amen? Isa ito sa paliwanag kung bakit si David ay natukso at nagkasala. Dapat ginaya niya sana si Joseph. Pagkakita niya sa pakana, yung sa lust of the flesh, takbo agad. Hindi eh. Nanood. Kaya nga, dahil merong pong araw-araw na labang espiritual ang isang soldier, warrior. Sabi mo sa tabi mo, you are a soldier. You are a warrior. Kay Kristo. Amen? At wala pong warrior o sundalo ang pong hindi nagsusuot ng kanyang panangga at panlaban. Ang tagumpay laban sa kaaway ay nakasalalay sa masigasig. Tignan niyo po itong mga terminology po natin gamit. Masigasig. Sabi mo sa katabi mo, masigasig? Masigasig. Sinasadya. Intentionality. Sinasadyang pananalangin at pagbabantay na nagbibigay ng lakas at kakayanan mula sa Diyos. Kaya ang sabi po ng Efesos 6:18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa. Hindi sinabi ng Apostol Pablo na sometimes. Hindi sinabi ng Apostol Pablo, Lord, wala ako sa mood. Pero kung bibigyan mo ako ng comfort food, hindi ganyan. Lagi! Sabi mo sa katabi mo, lagi. Actually, dito pa lang may pakikibaka na. Lord, magpo-focus ba ako sa sinasabi ni Pastor Mark? O Insta, Face, Twitter, Friendster? Sige, buhayin natin. Panahon namin. Dito pa lang sa iglesyang ito. Amen? Kaya magandang testing kung bang naiintindihan at talagang naisa puso ng mga kapatid ang mensahe. Tanungin natin sila sa youth class and adult class. Amen? Diba? Alam nyo, ito ang malaking kabalintunahan sa ating mga mananampalataya. Yung kaaway mo, ready. Si Satan, ready. Ready yung kanyang manual. Alam mo yung manual? Yung kanyang mga instruction. Kung alam ko itong kahinaan niya, alam ko kung saan siya pinakamahina. Diba? Kasi yung pinakamahinang point ni Kristo, diba, ay gutom to. So therefore, anong magandang temptation? Yung bato, gawin niyang tinapay. Anong ibig sabihin po nun? Gamitin niya yung kanyang sariling lakas ng walang instruction ng Diyos Ama. Because in the first place, gutom ka. Pero tayo naman, hindi tayo nagbabantay. Kaya lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng inirang ng Diyos. Number 1,
panalangin at pagbabantay, Efesos 6:18. Ang sabi dyan, manalangin palagi. Anong ibig sabihin ng manalangin palagi? Kapag binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, pray. Walang sinabi si Apostol Pablo na schedule. Amen? Ang ibig sabihin niya dyan ay namnamin o gamitin yung bawat oras o pagkakataon. Pag may pagkakataon kang manalangin, pray. Wala siyang sinasabing schedule. Iniiwasan natin dito yung pagiging legalistic. Amen? We can only recommend, we can only release guidelines, pero ang pinakamahalaga, anumang oras yan, make sure every opportunity ginagamit natin. Magbantay at laging maging handa. Tandaan ninyo, nung ginamit ni Apostol Pablo sa salitang magbantay, hindi po magbantay po dyan sa gate. Amen? Ang sabi po niya, yung isang sundalo na nakasuot ng baluti, nagbabantay siya sa atake. Anytime kasi aatake yung kaaway. Ganun yung sa warfield, ganun yung sa battlefield. In short, ang isang sundalong Kristiyano, hindi siya petik. Sabihin mo sa katabi mo, huwag petiks. Ipinapakita nito kung paano gamitin ang baluti ng Diyos, hindi dagdag na bahagi ng baluti. Ibig sabihin, kapag suot mo na yung buong baluti, suot mo na. Ang sabi ni Apostol Pablo dito, yung magandang pagbabantay bilang sundalo ni Kristo, pagbabantay at pananalangin. Amen? Alertness. Sabihin mo, sabi mo, alertness. Alam nyo, kung meron man tayong magandang mapulot sa mundo, yung mabilis pa tayo sa alas 4 sa pagiging alerto natin. Bakit kailangang palagi ang magbantay at manalangin? Bakit? Aktibo ang mga pakana, pandaraya at patibong ng kaaway laban sa mga anak ng Diyos. Tignan po ninyo kung gaano, sige, sample lang ko. Tignan po ninyo kung gaano kaaktibo ang impluwensya ng kasamaan ng principalities ng mundong ito sa Pilipinas. Huwag na tayong lumayo. Amen? Korupsyon, baya korupsyon. Hindi po ba? Totoo na hindi si Satan ang literal na gumawa, pero yung the influence, the power behind that evil, wickedness, napaka-aktibo, di ba? Kailangan ng mga mananampalataya ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos para manatiling matatag. Kaya ang pananalangin at pagbabantay ay napakahalaga sa spiritual na laban. Amen? Ang ibig sabihin ng magbantay, ito po, palagi ang maging handa, alertness, alert. Yung isang security guard, yung isang sundalo, yung isang soldier, di ba? Alert ka, hindi ka tulog. Palagi ang maging handa at gising sa labanang spiritual. May pumasok lang sa thoughts mo na alam mo, hindi sang-ayon sa salita ng Diyos. Ano sabi ni Apostol Pablo? Take captive. Di ba? Huliin mo yun. Teka lang, Lord, no? Hindi to galing sa'yo. Yung mga umiikot-ikot, yung mga intrusive thoughts natin, sa mga panahon ng ating ups and down. Oh, hindi ka mahal ng Diyos. Pinabayaan ka na niya. Mga ganon. Tandaan po ninyo, ang unang tanong, alam ninyo, si Satan, ano ang kanyang unang atake? Tanong lang ha, totoo ba talagang sinabi ng Diyos? O yun. Tanong pa lang po yan, round 1 pa lang yan. Totoo ba talaga? Question mark pa lang yan. Wala pa siyang explanation. Kumbaga po sa research paper, introduction pa lang siya. Totoo ba talaga? Kapag lumaban ka ng sword of the Spirit, yung salita ng Diyos, salita po ng Diyos ang pong panlaban kay Satan, nasusulat, period, wala po. Okay? Hindi po natin pwedeng sabihin sa mga palaso,
sa mga pandaraya, sa mga kasinungalingan ni Satan na, nako Satan, sige, pagalingan na lang tayo sa math. Pagalingan na lang tayo sa chords. Anong gusto mo? 1/4, 3/4, 4/4? Pakicorrect mo ako, Pastor Evan, baka magbigas ako ng note sa music theory, magkamali pa ako. Di ba? Half note, whole note? Hindi po ganyan ang labanan. O footnote? Pag wala kang footnote, naku po, plagiarism yan. Di ba? Hindi. Sword of the Spirit. Ang sabi ni Kristo, nasusulat. Nasusulat. Nasusulat hanggang sa tigilan. Akala po ba ninyo pang round 1 lang itong ating kaaway? Hindi. Hanggat hindi ka tumitindig, hanggat meron po bang sundalo na makikipaglaban na Lord, hanggang day 1 lang ako. Wala. Ang katapusan ng ating pakikidigmang spiritual ay sa oras na ikaw ay kunin na ni Lord. Amen? Kaya ang pagbabantay ay hindi lang basta alam mo na may person spiritual. Alam naman natin na may kaaway tayo, correct? Hello po, sino pa po ba dito hindi nakakaalam na may kaaway ka sa pananampalataya? May mga tukso, may mga pagsubok. Sino pa dito yung inosente? Wala naman? Ang pagbabantay ay hindi lang basta alam na may puwersang spiritual. May demonic presence. May kingdom of darkness. Kundi aktibong pananalangin para sa kapakanan ng iba at para sa lahat ng tao na hinirang ng Diyos. Alertness. Sabi mo ulit sa katabi mo, alertness. And may the Lord make us alert hanggang sa makausad tayo dito sa message na ito. Amen? Ang magbantay ay nagpapakita ng, pansinin po ninyo ito mga kapatid, tuloy-tuloy na kahandaan. Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy na kahandaan. At palagiang pakikipag-usap sa Diyos. Sinong gumagawa nito ng palagiang kahandaan at palagiang pakikipag-usap sa Diyos na madaling araw pa lang ay pumupunta na doon sa tahimik na bundok upang manalangin? Mark chapter 1 verse 35. Sino to? Si Kristo Jesus. Kaya noong tinutuksyosan ni Satan, may narinig ba kayo kay Kristo noong nakikipaglaban siya kay Satan sa Matthew chapter 4? Sinabi ba niya, manahimik ka, hindi ka magaling sa k-drama? Wala siyang sinabing ganun. Anong sinabi niya? Nasusulat. Kaya kumusta po yung pong mga salita po ng Diyos sa atin? Mga kapatid, kumusta yung pagsasapuso natin ng salita ng Diyos? Amen? Sa ganitong paraan, ang mananampalataya ay laging handa na tumindig laban sa mga pakana ng Diablo at manalangin para sa lahat ng tao. Amen? Alertness. Ano ang ipapanalangin? Efesos 6:18, humiling at sumamo. Ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, bawat panalangin at pakiusap ay nangangahulog ang lahat ng uri ng panalangin para sa sarili, para sa mga lahat ng inirang ng Diyos, general prayers and specific prayers. Kaya wala pong prayer na minamadali. Magtatanong kayo, Pastor Mark, gaano pa dapat katagal ang manalangin? Walang oras na binanggit ang Diyos. Hanggang ini-enjoy mo, go ahead. Amen? Di ba pag nakikipag-date kayo sa inyong pinakamamahal, kung sino man yan, inoorasan ba ninyo? Ay, 10 seconds. 10, 9, Lord, 10, 9, 8. Ay, wala. Until na ini-enjoy mo yung kanyang presensya. Amen? Maganda yon. Want to sawa. Sige, go ahead. Di ba? Si Kristo 3 beses po huliin na siya, di ba? E pagkakanulo na siya ni Judas Iscariote, hahalikan na siya. Matthew chapter 26. Ilang beses niyang nakitang tulog ang mga alagad kasi siyempre pagod na pagod.
Ilang beses? 3, Region 3, Central Luzon. 3. Walang pagbabantay at walang pananalangin. Alam ba ninyo kung sila noon ay gising lang? Pagod ang flesh, pero yung spirito walang kandaan, I don't think itatatwa at magkakanya-kanya sila. Kasi testing yun eh. Kaya naman sa labanang spiritual, huwag lang isuot ang baluti, huwag lang suot yung 6. Mga kapatid, huwag lang alert. Kailangan din tuloy-tuloy ang pananalangin at pagsamo sa Diyos. Take note the word, pagsusumamo. Sa ibang salin, pag-apela sa Diyos. Ang ganda nga ng Tagalog, yung paninikluhod sa Diyos. Amen? Kaya nga, bahagi ng ating pagdidisipulo, yung ganda, sabihin mo sa katabi mo, masarap at magandang manalangin. Pag hindi mo sinabihan ng katabi mo, ano yan, estranghero kayo? Sabihin mo sa katabi mo, masarap at magandang manalangin. Praise God. Amen. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo. Sino yung sumasa atin? Biruin ninyo, may kasama tayo sa ating pong pagbabantay at pananalangin. Sino? Ang banal na Espiritu ng Diyos. Nananahan. Nasa atin. Nagbibigay ng lakas kapag mahina tayo. At siya yung taga-correct ng ating panalangin. Tama, di ba? Taga-correct siya. Kapag nananalangin tayo, sapagkat ang panalangin natin para sagutin ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. So kapag nanalangin ka sa pangalan ni Kristo, ang ginagawa ni Kristo, o Ama, na bayaran ko ng kasalanan na yan. So pwede ka na ngayong maka-access direkta dahil sa kanyang banal na dugo. Ang ginagawa naman ng banal na Espiritu ay kinokorek niya, ini-intercede niya, kinokorek niya. Kaya, meron ka ng Panginoong Jesucristo, meron ka pang banal na Espiritu sa iyong pagbabantay at pananalangin sa Diyos. Kaya nga sabi ulit ni Martin Luther, ang isang mananampalatayang walang buhay pananalangin ay tila baga patay na mananampalataya. Ano ibig sabihin ng patay? Hindi ka patay. Ibig sabihin, wala kang kasigla-sigla. Ikaw ay parang disyerto, tagtuyot. Di ba? Pagkagising mo lang sa umaga, nakasimangot ka na. Hindi ka man lang makangiti. 20 years old ka pa lang, para ka ng 70. Kapag kumakanta ka ng ng mahal na mahal kita Panginoon, daig mo pang namatayan ng 10. Kaya nga, ang pagbabantay at pananalangin ay may kaugnayan sa tabak ng Espiritu, the sword of the Spirit. In short, kapag pananalangin po tayo, ginagamit po ba natin ang salita ng Diyos? Hello mga kapatid. Kagaya po ng sinabi mo o Diyos sa iyong salita. Ayun. In short, quote the Word of God. Use the Word of God. Amen? Kapag may pumasok na intrusive thoughts, hindi ka mahal ng Diyos. Sinabi ng Diyos, hindi niya ako iiwan ni pababayaan mo. Ay, hindi totoo yan. Ulitin mo lang, sinabi ng Diyos. Eh ano ang ipanlalaban mo? Hindi ka mahal ng Diyos. Oo nga, no? Tama ka. Ganun po ba? Meron kang pagsubok ngayon. Katakot-takot, pasan-pasan. Mula Lunes hanggang Sabado, kagaya ni Job. Anong sabi ni Mrs. Job? Curse your God, sumpain mo na ang Diyos. Ano ang sabi ni Job? Nasa sulat, hubad akong lumabas, hubad din akong babalik.
Ano ang ating ipagsasagot sa kaaway, sa ganung mga kaisipan? Oo nga, no? Nawalan ako ng trabaho. Manhid na ba ang Diyos sa aking pananalangin? Bingi na ba siya? Bagamat may karapatan po tayong maglabas ng saloobin sa Diyos, bagamat pinapaitulutan po tayong maglabas ng mga hinahing, mga daing, mga reklamo sa Diyos, huwag po doon magtatapos. Anong pinakamagandang halimbawa? Awit 73. Amen? Ang panalangin ng mga mananampalataya ay pinapalakas ng Espiritu, ay tumutulong sa laban. Ang panalangin ay direktang may kinalaman at relasyon sa helmet ng kaligtasan, yung mismong security ng kaligtasan mo, yung mismo pagkakakilanlan mo kay Kristo, at sa tabak ng Espiritu. Amen? So in short, kapag suot mo ito pong helmet of salvation, protecting your mind, protecting and assuring kung sino ka at anong ginawa ni Kristo sa'yo, at yung salita ng Diyos, hawak-hawak, suot-suot, yung baluti, nagbabantay ka at ikaw ay sadya at masigasig at matyagang nananalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. At bakit kailangan ipanalangin yung mga hinirang ng Diyos? Ang lahat ng mananampalataya ay kasama sa laban ng spiritual. Amen? Sino dito yung mga mayroong prayer partners? Amen? Taas kayo ng kamay. Pakipray naman, mabayaran ko ng aking utang. Ay, wait. Maliban doon. Sino dito, mamaya sa application natin, saan ba ito lahat lulugar? Lahat ng mananampalataya, alam mo ba, yung katabi mo minsan nakangiti lang yan? Amen? Every Sunday, nakikita, Bible study, prayer meeting, pero ang bigat-bigat pala ng pakikidigma na yan. Amen? Ang panalangin ay dapat pagtutulungan at ipagdasal ang bawat isa. Why? Kasi hindi lang ikaw yung nasa spiritual warfare. Hindi lang ikaw yung nasa pakikitigma at pagbabantay. Amen? How can I pray for you? Kapag naman kayo tinanong ng how can we pray for you, sumagot naman kasi kayo. Amen? Binibigyang diin ni Pablo ang pagkakaisa. Ang mga banal, believers, ay parang isang hukbo laban sa kasamaan. Ano yung letrato? Nasa isa kayong digmaan, nasa war zone kayo, magkakakapit bisig kayo, ayan na yung tema for next year. Kapit bisig kayo, at sama-sama ninyong pinapanalangin ng bawat isa. Tanong, sino po sa... May mga pinapanalangin po ba natin yung bawat isa nandito? Amen? Kung tutuusin, hindi dapat tinatanong ang tagal ng panalangin kasi ang dami nating papanalangin eh. Amen? Ang mga mananampalataya ay dapat manalangin sa bawat pagkakataon. Sa lahat ng uri ng panalangin. Anong uri ng panalangin? General prayers and specific prayers ng may pagsusumamo. Ng may buong tiyaga. Bakit sinabi ni Apostol Pablo ang buong tiyaga? Kasi maraming nanginginip sa atin sa pananalangin, correct? O, magkakabilan tayo. Tama po ba? Mas gusto natin pang pumasyal sa Luneta. Mas gusto pa natin pumasyal sa kung saan mang pasyal. Kasi parang hindi appealing yung panalangin sa atin, di ba? Parang nakakatamad. Amen? Buong tiyaga, alam ni Apostol Pablo, yung ating mga kahinaan pagdating sa pananalangin, para sa lahat ng mga banal, para sa lahat ng mananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, buong tiyaga. Ayan. Tingnan mo siya. Baka matyaga na naglalakbay yan sa kalawakan. Po mga kapatid, gisingin mo. Kaya naman, ang ating spiritual na pakikibaka ay hindi kayang mapanalunan sa lakas ng tao. Amen? Mga kapatid, hindi natin kayang manalo sa mga pakana, pandaraya, kasinungalingan ng kaaway sa ating buhay.
We need the baluti ng Diyos. We need the pagbabantay, alertness, at buong tiyagang mananalangin. The spirit of prayer. Ang tagumpay ay nangangailangan ng, ano ang ginamit ulit ni Pablo? Tuloy-tuloy. Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy. Hindi matulog ngayon. Tuloy-tuloy sa pananalangin, the spirit of prayer. Amen? Pagbabantay at pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ang mga mananampalataya dapat laging handa na isuot ang helmet ng kaligtasan at hawakan ng tabak ng Espiritu, yung salita ng Diyos. Paano natin i-apply ito? Ay, sabi mo sa katabi mo, application na. Oh, gising na. Ay, number 1. 6 na baluti. At 2 ang kailangan nating pag-uugali habang suot ang baluti. Pagbabantay at pananalangin ng matyaga sa lahat ng pagkakataon. Number 1, huwag ipagsawalang bahala ang aktibo, masigasig. Tingnan po niyo yung mga salitang gamit ko. Sabi mo sa katabi mo, aktibo, masigasig, at matyagang pananalangin sa tulong at gabay ng banal na Espiritu para sa sarili, para sa pamilya, para sa iglesia, at para sa ating bansa. At para sa pag-usad ng Ebanghelyo ni Kristo na kung saan si Pablo umapela, nakulong siya dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sa buong mundo at sa ating mga kapwa mananampalataya, amen. Di ba? Alam niyo, napakaganda na date kung kailan mo pinanalangin at date kung kailan sinagot ng Diyos, o kung hindi man sinagot ng Diyos, ano yung kanyang tinuro. Amen? Ano yung mga detour? Di ba? Number 2, huwag pa petiks-petik sa buhay Kristiyano. Mga kapatid, mga nanay, tatay, kabataan, mga taga-MCC Manila, seryoso po ang Diyos, seryoso ang Panginoong Hesus. Banal na dugo na ang natigi sa krus ng Kalbaryo. Binigyan niya na tayo ng baluti, 6, 2 pag-uugali, pagbabantay at pananalangin. Huwag po tayong petiks. Sabihin mo sa katabi, huwag kang petiks. Huwag ipagsawalang bahala ang kautosang manalangin sa lahat ng pagkakataon, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa bawat mananampalataya. Pangatlo, ay ito na. Gaano kayo kasigasig at katyagang makibaka at makidigma para sa pananalangin sa inyong pamilya? Pasok muna tayo sa bahay niyo. Amen? Ano ang mangyayari sa mag-asawa na walang habitual prayer? Anong mangyayari sa mag-asawang mananampalataya na walang aktibong pananalangin sa bawat isa? Tanggalin mo muna natin yung anak. Hindi kayo naging mag-asawa dahil sa inyong anak. What will happen sa inyong pagsasama kung wala kayong aktibo, matyaga, tuloy-tuloy na pagbabantay at pananalangin sa bawat isa? Amen? Next, pamilya. Ipasok na natin yung mga anak. Bunga ng inyong pag-ibigan. Anong mangyayari sa pamilya ng Filipino Christian Church Manila kung walang aktibo, matyaga, tuloy-tuloy na pagbabantay at pananalangin para sa inyong pamilya? Amen? Kapag sinasabi ninyo na ang pananalangin at pagbabantay ay hindi na bahagi, isa lang ibig sabihin nun, sinasabi nyo sa Ama, sa Anak at Banal na Espiritu, walang halaga ang pananalangin. Ganun lang. When we do not pray sa ating sarili, kapag hindi tayo nananalangin sa ating sarili, sa ating iglesia, sa ating mga kapatiran, sa inyong mga pamilya, dahil hindi na natin binibigyan ng espasyo at puwang ang mensaheng pinaparating natin sa Diyos, hindi mahalagang panalangin sa atin. Ganun pong ibig sabihin nun. Amen? Kaya naman nung dumating yung pong mga
kukuha sa Panginoong Yesus at magtatraidor kay Yesus. Kanya-kanya sila ng pulasan, kanya-kanya sila ng takbo. Mga kabataan, anong mangyayari sa ating mga kabataan ngayon kung hindi natin sila ididisipulo sa sarap at ganda ng pananalangin na habang sila ay nasa labas, abortion, prostitution, pornography, masturbation, kung ano-ano pang mga ideolohiya at kaisipan ang ipinapakain sa kanila. Pero pagdating sa pamilya, tameme tayo, what will happen to us? Ano ang mangyayari sa ating bansa kung hindi tayo aktibong nakikipaglabang espiritual bilang mga manampalataya? Kasi ang akala natin bilang isang iglesia, wala tayong pakialam sa pananalangin at pagbabantay mula sa Pangulo hanggang sa barangay captain, kagawad at SK chairman. Kakagaling ko lang po sa missions report ng PCEC, Philippine Council of Evangelical Churches, last Friday sa aming missions conference. Ay grabe. Yung problema ng mga churches nila, problema din natin. Na maganda yung pagtuntun natin sa Bible study. Mamaya babanggitin ko. After this message, mga tatay, mga nanay, ipaglaban po natin ang ating pamilya sa pananalangin. Amen? Amen? Tanggalin yung hiya. Kung sino man ang mauna, Mrs. Mr. Go ahead. Sige, tanggalin na kung sino yung ay dapat kasi ikaw o lalaki, tanggalin na yan. Magtulungan na lang in the first place. Amen? Magpaalalahanan. Kasi kailangan nating makibaka. Amen? Dahil hindi natin po kasama all the times yung ating pong mga, yung inyo pong mga anak, ating mga anak. Ang inyo pong mga anak. Correct? Di ba? At ang kanilang ikalawang hindi natin nababantayan kung anong mga lason, pandaraya, kasinungalingan, taktika, metodolohiya. Unless maglagay ka ng CCTV sa katawan ng anak mo, ewan ko lang kung anong tawag sa'yo. Amen? Kaya nga, mula sa bata, kaya nga mahalaga ang kids ministry. Hindi dapat din talaga yan tinatanggal. I am all out support. Kasi ang pagdidisipulo, nagsisimula hindi sa bata, kabataan, matanda, kabataan, bata, baligtad. Kaya, bata, magiging kabataan, at magiging hadang. Kaya nga sabi ko nga sa Batangas nung ako ay nandoon, huwag na nating hintayin na yung mga kabataan at batang ito matuto ng gitara, ano ba yun? Gitara, o kung ano, simulan na natin, Pastor Benny, kung anong meron tayo ngayon dito sa Batangas, let us start yung gawain ng Diyos. Bakit? Yung mga batang elementary yan, yung mga high school student na yan, kapag isiniksik, isinasupuso yung salita ng Diyos, anong mangyayari sa future generation ng lipa? Kapag nadisiplina sa salita ng Diyos. Wow! Amen? Kaya last Sunday, sinimulan na yung gawain dyan. Hindi ba natin pwedeng palakpakan ang Panginoon? Amen? Kaya yung pananambahan doon, unique. Di ba? Hindi ba tayo natutuwa na, pero mo, kabata-bata, elementary, high school, they are worshiping God. Amen? Sabi nga ng aklat ng awit, kung kayo na bayang Israel, hindi kayo magsiawit sa Diyos, kaya ng Diyos na ang mga bata at mga batong ito ay gawin kong magsipuri sa Diyos. Amen? Buhayin muli at aktibong gampanan ang pagdalo sa ating mga pananalangin sa ating iglesia. Sama-sama po natin ayusin yung ating pong mga schedule. Ang laban ay laban nating lahat. Amen?
Hindi ito yung panahon na parang wala naman akong pakialam dyan sa ating church. Hindi. Bahala sila, problema nila yan. No. Katawan ni Kristo. Kaya naman, number 5. Sabi mo sa tabi mo, number 5. Napapanahon na para buhayin muli at maging aktibo at seryosoin yung ating mga Bible study. Sa report ng PCEC, ang problema ng mga churches na kanilang membro, 2023 report po to, ha? Fresh na fresh. Kumbaga sa isda, hindi bilasa. 2023. Si Peña Mora, no? Nakalimutan ko na ang first name. Ang problema sa mga churches natin, binugbog mo ng activity pero walang discipleship. Anong ibig sabihin po nun? Para lang masabi na marami kayong ginagawa, tantarin mo ng activities pero walang pagdidisipulo. Kaya nga po kailangan yung pong plano po ng ating pong Pastor Eman na Bible study, mga kapatid. Ito yung isa sa mga sagot. 'Di ba? Hindi natin kayang magbantay. Amen? Di ba napakaganda na may kasama ka sa Bible study na praying with one another? Correct? Di po ba? Na nagte-testimony kayo na kapatid, ito yung aking spiritual battle ngayon. Magbantayan tayo. Amen? Kasi ang Bible study, hindi po yan parang seminar workshop. Correct? Yan po ay pagbabantay at pananalangin bilang isang katawan ni Kristo. Ito yung kailangan nating balikan, tignan. We really need a healthy and active Bible study group. Amen? Kaya ano pang ginagawa natin? Yung tahanan, buksan. Yung pamilya, i-Bible. Sinong gusto sa mga may anak dito, sa mga may pamilya, sinong gusto nyo bang magdisipulo dyan? Yung mundo o kayo? We really need an active Bible study. Sabi nga sa plano natin, next year kailangan walang taga-FCC na walang Bible study. Amen? Ulitin ko. Sabihin mo sa katabi mo, walang taga-FCC Manila na walang Bible study. Grabe, napaka-advance na ng technology natin. Kung ayaw mo ng online, may on-site. Sa totoo lang, alam niyo po, tayo lang talaga ang may problema. Minsan. Ang problema hindi dahil sa ating schedule. Hindi natin inilalagay sa schedule. Correct? Hindi naman inosente ang Diyos sa mga schedule natin, correct? Nagugulat ba ang Diyos? Lord, ito po yung schedule ko mula Monday to Sunday. Tapos, sasabihin ba sa'yo ng Diyos, ay ala anak, hindi ko alam yan? No! Hindi natin ini-include. Kaya, kung kaya nating magpuyat sa ibang bagay, bakit hindi sa pagbabantay at pananalangin? Amen? Hindi po ba? Kung kaya po nating magpuyat sa ibang bagay, movie marathon, ay maganda yan. Minsan, isang beses sa loob ng 10 taon. Di ba kaya natin, mga kabataan, minsan 2 a.m. Ako talaga nababahala ko sa pinaka-latest na report sa mga Gen Z. Alam niyo po bakit? Ang taas ng percentage ng lack of sleep due to technological advancement. Pinakahuling tulog nila 1 a.m., 2 a.m. Sabi ko, ilan kaya dito mga Christian? Really? Biruin ninyo, yung gadget to make your life easy, naging siya na yung nagpapatakot, nagpapaikot ng mundo mo. Sabi ko, hindi naman si Sarah Geronimo siguro ang nito, team song. Ikot-ikot lang, ikot. Di ba? Grabe. Hindi po ito. Tapos ang pasok, 6, so gising. So, naiintindihan ko kung artista ang trabaho, 5 hours lang yan eh. Alam ba ninyo, pag artista po kayo, 5 hours ang yung tulog. Yanap yan. Pero kung di ka naman artista,
Kagaya po ni Alden Richard, 5 hours lang ang tulog. Sabi nga ni Chris, minsan 4 hours and 30 minutes nga lang daw eh. Kasi dahil sa taping, shooting, maiintindihan ko pa siguro. Pero isa kang simple, maganda, gwapong, sundalong Kristiyano, at ang tulog mo everyday ay alas 3 at ang gising mo ay alas 5. Tapos pala, ang ginagawa mo lang ay movie marathon, games marathon, mukha yatang magandang makipagkwentuhan sa iyo. Hindi po ba? Kung kaya natin magpuyat sa ibang bagay, bakit hindi sa pagbabantay at pananalangin? Mga taga-FCC Manila, kailangan maging iglesia na nagsusuot ng buong baluti ng Diyos, masigasig at nagpapatuloy na nagbabantay at nanalangin laban sa mga pakana, banta at patibong ng kaaway upang makausad sa ating pagsunod at pagiging banal. Mga kapatid, yung mga Bible study natin, gawin nating safe space. Gawin nating accountability group. Gawin nating praying and watching group. Amen? Kaya nga tignan ninyo, sabi ni Apostol Pablo, ipanalangin ninyo ako na buong tapang kung maipangaral yung salita ng Diyos. Buong tapang kung maipahayag yung hiwaga ng Ebanghelyo. Ano yung hiwaga ng Ebanghelyo? Na yung mga Hintil at Hudyo ay iisang katawan na kay Kristo. Wala nang Pilipino, wala nang Latino, wala nang Meksikano, wala nang Amerikano. Iisa tayo sa ating pong banal na dugo. Kaya nga, next year, meron tayong mga inter-church prayer fellowship. Amen? Whether online or on-site. Because we really need to pray with one another. We need to go beyond the walls of FCC Manila. At ang kanyang huling apela sa panalangin niya na maging klaro, maging matapang at kagaya din ni Apostol Pablo, maging matapang din tayo at klaro sa pagbabay ng salita ng Diyos. Sabi niya si Tikiko, yung mahal na kamanggagawa niya, siya yung mag-update kung ano nang nangyayari kay Apostol Pablo upang malaman. At yung benediction ni Pablo sa ating muling slide, this is the last day ng aklat ng Epeso. Pinapaalalahanan ko kayo yung pong mga may notes. Bago ako umalis, ipakita nyo. Gagawa tayo ng GC. Sana meron. Ako na nanalangin ako. Excited ako. Nawa hindi ako mabigo, Lord. Alam niyo ba, prayer ko to, Lord. Please. Huwag ako mabigo. Meron! Diba? Diba? Meron. Ako. Sapagkat ako'y excited akong makasalamuha kayo sa nasi goreng. Diba? Tayo pong lahat ay tumayo. Ito po yung benediction ni Pablo sa ating pagbabantay at pananalangin. At ang music team ay mag-ready. Basahin nga natin lahat. Sabay-sabay po tayo po, no? Wala po magsasariling mundo. Naway ipagkaloob ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga kapatid ang kapayapaan at ang pag-ibig na kalakip ng pananampalataya. Ang kagandahang loob ng Diyos ay sumainyong lahat na umiibig ng walang maliw sa ating Panginoong Jesucristo.